Para sa nalalapit na pagunita ng ika-115 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, isa nga sa makikita sa lansangan ay mga nagbebenta ng maliliit na bandila ng Pilipinas. Ano na nga ba ang simbolo ng ating watawat matapos sa mga pinagdaan ng paghihirap ng bansa? Alamin natin ang mga detalye sa paunang kwento ni Emil Carrio. Sa mga pangunahing kalsada ay patuloy ang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas. Pero taong 1898, Hunyo 12, ay makasaysayan ang unang pagwagayway ng nooy bagong dibuho na bandila sa Kawit, Cavite. Para kay Henry de Guia, panibagong taon na naman ng pagbebenta, pag-aalok ng makulay na simbolo ng bansa, ang Independence Day o June 12. Pagdating po ng araw ng Centennial, araw ng Kalayaan po, napakita po namin sa mga taong bayan na kung gaano pa karami po talaga nagugunita ng Centennial na pinag-empisahan po namin simula ng 1987 pa. Marami rin po ang bumibili sa amin na pagka-oras na ng gating ng June 10, June 11 na marami na po sa amin ang bumibili. Walang inaatras ang ng mga sasakyan, iniinda at tinitiis ang init ng araw, pati ng alikabok at usok ng mga sasakyan. Tulad din siya ng mga bayaning kasabayan ni Supremo Andres Bonifacio, El General Emilio Aguinaldo. Pero sa ngayon, kabuhayan at pagkain sa mesa ang pinagsisikapan ni Henry. Ang benta, simbolo ng kabayanihan na pinaglaban ng mga katipunero. Diyan po makikita ng mga Pilipino yung tao talaga na makabayan po. Sana po tangkilikin na nila yung bandila natin pagdating ng June 12 para maiwagayway po natin sa ating kalayaan. Ika-115 anibersaryo ng kalayaan ng bansa. Pagkakataon para ikintal sa isipan at diwa ng susunod na henerasyon ang pagmamahal sa puhunang dugo at buhay ng mga naunang bayani. Nagsakripisyo para may karapatan ng kasalukuyang henerasyon na iwagayway ang makulay na bandila, makulay na kasaysayan, makulay na kasarinlan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.